mga sir, mga ma'am, mga nakasama ko lahat sa Christian Catholic, sa El Shaddai, sa KOW, lahat kayo at mga ka-Facebook ko, mga friend ko, ipon-ipon ulit tayo. O pwesto tayo sa ating pwesto, ibasta natin ang panulat, ang sulatan, at ang bilin. Lahat po na sasabihin ko, titikman o setas man, susunod yung pagdaka para mayroon tayong pagkunan ng ating aral na tinatawag na ang sandigang aral ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pasimula, tumingala tayo sa langit. Yuko natin ang ating ulo sa lupa at tayo mag-inhale at salitain natin sa ating isip ang salitang Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Okay. Yung mga salitang iyon ang ating bukas na daan para mapuntahan at malaman natin na tayo pala meron pang dapat malaman na totoo. Dahil tayong mga Christian Catholic, lapian ng El Shaddai, lapian ng KOW. Pero pa pala tayo dapat malaban upang maging tunay na tayo ay mga anak ng Diyos. Meron. Isang beses sasalitain ko sa inyo yung ang salitang ay anak ng Diyos, patuto, pero nakaharang to ating sasalitain. Siguro mga bukas o susunod pang araw, sasalitain ko na sa inyo kung hindi ko makakalimutan. Okay. Paunang salita ko sa inyo, kayong lahat na aking mga best friend sa Facebook, inaanyayahan ko kayo na pumunta kayo sa aking YouTube channel. Sa YouTube aking channel dahil doon nakahilera ang mga paksa na dapat yung basahin at maging dagdag sa ating pananampalataya ang katotohanan. Pwede nyo bahal dahil nakasulat na pati banggat, pati unang pananalita ron ay nakasulat na. Kanya uli sa aking mga pamilya, Santos, Victorino, Reyes at ang mga kamag-anak ko pa, at lahat na may apelyedong Roque, Kalalang na tiga Bulacan, may pamilya ko na rin, inaanyayahan ko kayo ng pansin. Alam naman po ninyo, tayong Katoliko, Christian Catholic, ay binawalang magbasa ng ang banal na aklat ng Diyos. Yan ang aral, yan ang doktrina sa atin yung uno pa tayo namamalan na sumasamplataya. Narinig natin yan sa ating mga kanununuan. Ang katotohanan, imbes na hindi tayo dapat tayo ay magbasa, binaliktad lang yung hindi tayo ang ating dapat magbasa na hindi nakakaalam. Okay. Pero wag natin sila sumusunod din sa mga tatanda na nanggaling pa sa panahon ng mga Kastila, na kasama ng mga Kastila. Doktrina ito ng mga Kastila. Para sila ay papasukin ng husdod dito sa ating bansa. At ipailalim tayo sa kanila yung ating basa at nangyari naman dahil nga doon sa manlibintang sa ating mga ninuno. Okay. Bakit ko binabalikan ng Christian Catholic? Sapagkat totoo na dyan nagsimula ang ating pananampalataya. Kanya hindi pwedeng itapaw ng di. Salitaan natin sa ating sarili na o pananampalatayang Katoliko, magdadagdag po lang kami ng konti katotohanan ng aming pagbabanal. Dahil kami ay nagbabanal, gusto namin malaman ng katotohanan. Payagan nyo kami na magbasa ng Biblia. Ito na nga, ginagawa na natin. Okay? Sige. Bago tayo makinig ng salita ni Kristo, salitain sa isip ang dalawang titik na MD at saka LO. At tayo mag-inhale 3 times.
at ipasok na natin ang presensya ng ating Panginoong Kristo sa ating mga sarili at ang presensya natin sa ating sasalitain. Ang ating paksa ngayong araw ay ito. Napakataas na naman itong araw na ito para maunawamat natin po yung dapat nating gawin. Dahil matanda na. Ito po ay 20 taon na at 2 siglo nang nasusulat. Ito ang paunang pamananalita na ating babasahin. Ang katotohanan na may reinkarnasyon. Ulit, ang katotohanan na may reinkarnasyon na tinatawag sa salita nila na hunos. Sa atin ay hunos, alam natin ang ibig sabihin ng hunos. Ang paunang pananalita, ito babasahin ko na. Ang Panginoon ay pumasok sa katawan ni Miguel Arcangel. At si Miguel ay pumasok sa katawan ni Enoch. Okay. Si Miguel Arcangel ay pumasok sa katawan ni Enoch. Paliwanag. Sa pasimula, si Luzbel ay pinalitan ni Gabriel. Ang dating pangalan ay Mikael. Ngunit ang tunay na pangalan sa Espiritu ay Amalai. At pagkatapos ay sa Espiritu. Amalai at pagkatapos ay naging si Miguel Arcangel. Iyan po ang istorya ng katotohanan na mayroon na inkarnasyon. At ang kasunod na alamin natin ay yung tinatawag na unang salita ay ang Giyera Mundial ng mga Anghel. Ang Giyera Mundial ng mga Anghel. Ito paliwanag. Nakasulat sa aklat ng Apokalipsi, chapter 12, verse 7 hanggang 9. Okay? Paliwanag ng kasulat. Sa paglalaban ni Luzbel at ni Miguel Arcangel, talo si Miguel. Kaya siya ay humingi ng tulong sa Panginoon at siya ay tumulong sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita. Ang ginamit ng Diyos ay yung kanyang salita. Kanyang importante salita. Sa Hebreo chapter 1 verse 1 hanggang 4, at ipinaliliwanag na ang anumang sandali ay pwedeng mag-reinkarnasyon na ang pakipag-inkarna sa Panginoon at ang gamit ay ang pinaka-marilag na pangalan at ang Panginoon ay pumasok kay Miguel sa pamamagitan ng salita at nagkaroon ng kapangyarihan. Yun, maliwanag. Okay? Tuloy natin ang basa na hanggang sa matapos. At nagkaroon ng kapangyarihan. Sa aklat ng unang Tesalonica, chapter 4, verse 16, at si Miguel Arcangel ay ginawang pinaka-insignia na palaging isinusugo. Sa aklat ng Exodus naman, chapter 23, chapter 23, verse 20 hanggang 21, at ito rin ang anghel na hindi nagpapatawad kapag hindi tayo nag-iingat. Mag-iingat, may kasamang pag-iingat pag nakakilala tayo. Ito, hindi po nasasalita sa bibig. Mula sa aklat ng Ecclesiastes, chapter 5, verse 6, kaya pag-ingatang mabuti ang sarili upang hindi magkasala. Lahat na sinasabi kong manabilin, iingatan nyo mabuti at dadamahin nyo mabuti kung tama o hindi. Mula naman sa aklat ng Daniel, chapter 12, verse 1, at si Miguel ay dating prinsipe ng kaligtasan ng mga tao. Ang sabi sa Daniel chapter 12, verse 1, at si Miguel ay dating prinsipe ng kaligtasan ng mga tao. Chapter 10, verse 13. Si Miguel ay isa sa pinakapunong prinsipe upang tulungan tayo. Meron pa. Kabila pa, meron pa.
na mahaba pa pala. Okay. Bukas na natin babasahin ito para huwag hindi umaba ang ating pagbabasa dahil tayo ay nakakagastos ng oras sa YouTube sa aking channel. Kanya bukas na natin babasahin uli ito sa ating pandinig, sa ating pag-aalam. Okay. Ang masayang balita mula sa Diyos ng ating Ama at sa ating Panginoong Jesucristo. Purihin natin ang Diyos Ama. Purihin din naman natin ang Diyos Ama. Anak, pasalamatan natin siya sa pinakagandang aral na ipinabasa natin ngayon. Itutuloy ko po bukas, may karugtong pa po. Isang post pa rin. Anya, salamat. Muli, lahat kayong friend ko sa Facebook. Iniimbitahan ko kayo. Pumunta kayo sa aking channel sa YouTube. Ang pindot ay Tres Ojos at Felix B. Santos 1942. Mababasa niyo rin ang hile-hilera. Ang maraming paksa. Mamili kayo ng babasahin doon dahil yun dapat nating malaman yung kahulugan ng mga paksa na aking nakasulat doon. Okay? At bukas pagpapatuloy natin ang napakagandang aral na ang pamagat ay ang katotohanan na may reinkarnasyon, tinatawag na sa langit na hunos. Mayroon daw inkarnasyon na tinatawag nating hunos. Siyanwa. Bukas na ulit tayo makita-kita at ako'y magpapasalita naman para sa mga taga-Facebook na aking mga friend upang sila man ay makapunta na sa katotohanan ng aral ng Kristo. Doon itong sasalitain ko ay duduktong ko na lang ang salita. At bukas natin itutuloy ang kaluktong. Ito pala. Ang masayang balita, mabuting balita mula sa Diyos na ating Ama at sa ating Panginoong Jesucristo. Pasalubungan natin siya ng palakpakan. Sinuwa, banal ang pangalan mo. Banal ang pangalan mo. Banal ang pangalan mo. Pinupuri ko, sinasamba ko, dinadakil ako, niluluhati ko ang iyong kabanal ang pangalan. Ngayon at magpakailan ng kailanman. Sinuwa. Amen. Bukas na po tayo makita-kita uli. At bibili na ko lang sa aking mga ka-Facebook. Muli mga ka-Facebook, mga aking mga friend, iniimbito ko kayo na pumunta sa aking channel, sa YouTube channel ko, at basahin ninyo ang mga nakahilerang tema doon sa makikita nyo. Hiwa-hiwalay mo isa-isa lang. Kanya madali niyong mababasa. Dahil yun ang pagkain ng ating kaisipan sa katotohanan ng aral ni Kristo upang tayo ay magkasama sa itaas na bayan ng Israel, bayan ng Jerusalem na ginawa para sa atin. At maligtasan natin ang pagdating ng araw ni Yaon. Yung araw na binasta para sa ating mundo. At mangyayari kung tayo ay hindi titigil ng kababasan ng kanyang anak. At may pangako sa atin ng Diyos. Panonorin na lang natin ang mangyayari sa mundo, sa lupa, ng dating ng araw na iyon. Ang masayang balita, mabuting balita mula sa Diyos na ating Ama at sa ating Panginoong Jesucristo at ng apat na lalang buhay, sinuwa. Tapos ng ating pagkikinig na salita ng Diyos ngayong araw. Bukas naman po ulit. Amen. Tapos napapatayin ko na po.